nyo lang po sa chat box. Pag nabasa ko In naman, progress. I will try to answer or at the end po ng lecture natin, no? So pag-uusapan po natin 'yan. And yan, so yung mga internet problem naman po sabihan niyo lang ako kung nawawala ako, no, or ah humihina yung connection natin. So sana po maitawid natin ng maayos yung lecture natin. At share ko po ulit kasi may video pala 'to. So gigisingin ko muna kayo ngayong umaga. Okay. Yan, so let's start. Yan. Okay po, kita po ang slides. Type po naman po if okay ang slides natin. Nakikita po lahat. Type 1 sa ating chat box. Wala pa yata, madam. Ayan po. Yan, okay. Yan. Yan. So, ito po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago po natin to simulan, no, manood po muna tayo ng short clip lang na pampagising. A temple devoted to the worship of rats. Last night, we made our way nearly 300 miles towards the city of Bikaner in the middle of the Thar Desert. The Karni Mata Temple was built in the late 19th century. Today, it's home to 25,000 rats. It's believed they are the reincarnated souls of a local family of storytellers. They were reborn through the power of a woman called the Karni Mata. It's an unusual tourist attraction, but for Gajendra Singh, these rats are part of his life and legacy. These are my family. I am family belong to Goddess family person. I death, next month become the rats. And so this milk, you drink this and it's good for health? Yes, good for health. I can this. And this is very holy milk. We are come here in this milk. Drink, no problem. You know what it is? And do people come from all over the world to see Yeah, this all place? of the world. We world famous temple, all of the world. Ayan, okay. So, nagbe-breakfast na po ba ang lahat? Ayan. So, nakita niyo po dun sa video natin, no, hindi lahat, no, ng daga, no, ay kinokontrol. So, in case po sa kanila, no, isa itong sacred animal for them, no. Pero ngayon po, na pag-uusapan natin, ang mga rodents, no, ay syempre as pests, no. Yan. So, habits and behavior. So, pag-usapan po muna natin, ano ba yung mga habits and behavior ng mga daga? So, first, magkaiba po ang rat sa mouse. Okay? So, magkaiba yung kanilang behavior and magkaiba din po yung species nila, no? Pero pareho po silang rodents. Yan. Ang mga rodents, kasama rin po dyan ang beaver, hamsters, yan. At ang isa pong karakteristik nila ay ano pong karakteristik ng mga rodents? Paki-chat po sa ano natin, sa chat box natin. Ano pong napapansin yung isang behavior ng mga rodents? Para maging interactive po tayo. Yes, nagngangat-ngat, no? Ang ibig sabihin po ng rodent is to know, G-N-A-W, no? Or magngat-ngat. So, yung mga rodents, tinatawag po natin sila, no? Yung daga at saka mouse, tinatawag po natin in general as rodents, no? Kasi kasama po sila sa order ng Rodentia. Yan. So, ano ba yung mga karakteristik nito? No? Bakit sila very important, no? Lalo na sa ating mga urban pest controller. So, number 1 is destruction of food and materials. No, ninangat-ngat po nila or pwede silang makadamage ng mga equipment, no, ng mga vehicles. Pwede rin pong mag-transfer ng disease. No? At ang pinakasikat po na sakit na dinadala nila sa tao ay leptospirosis. So aside po sa leptospirosis, no, kung babalikan rin po natin sa history, so isa rin po sa pinaka-common, no, na damage ng mga rodents. Okay. Yes, hindi. Tama po, hindi stable ang internet ko.
Or okay naman po sa iba? Ay, klaro naman daw po sa iba. Ayan. So isa po sa sa history 'no, meron din po tayong tinatawag na Black Plague 'no or yung bubonic plague, 'yan. So meron din pong mga sakit 'no na makukuha sa mga daga sa pamamagitan po nung mga fleas. Yung mga fleas na 'to, nasa katawan ng daga, then meron pong bacteria 'no. 'Pag kumagat po yung mga fleas na 'to sa atin, yun yung nagko-cause ng sakit. Yan. So yun po yung halos umubos 'no sa population sa Europe noon, yung Black Death na tinatawag. And syempre po, 'pag nasa mga restaurants or hotels at makakita lang ng isang pirasong daga 'no, medyo negative po kaagad yung impression or impact 'no. Kaya dapat talaga kinokontrol natin or we have the right program para sa mga rodents. Yan. So next question, bakit po sila nagngangat-ngat? Yan, bakit po kaya nagngangat-ngat yung mga daga? Sa palagay nyo, bakit nagngangat-ngat yung mga daga? No, nasa slides na natin. Pero alam nyo po ba, ang mga ngipin no, ng mga daga natin ay dire-diretso lang po ang paghaba. So katulad po ng kuko natin, pag hindi ka nag-nail cutter, dire-diretso lang po ang paghaba niyan. Ganon din po ang ngipin ng mga daga. No, dire-diretso yung paghaba nila and para mapigilan yung paghaba nito, kailangan po nilang magngat-ngat at the same time nasha-sharpen yung kanilang teeth. So hindi po sila nagngangat-ngat ng mga electrical wires or mga carton boxes dahil gusto lang nila or kinakain nila. No? Kaya po sila nagngangat-ngat ay para mapigilan yung paghaba ng ngipin. So imagine mo kung yung mga daga hindi nagngangat-ngat, pwede po silang mamatay doon. No? Pwede silang matusok ng kanilang ngipin. Kaya ang common behavior po talaga nila is nagngangat-ngat. Ang mga daga rin po, no, meron din silang poor vision. Yan, and color blind. Pero hindi po sila bulag. No? Nakakakita sila, pero mahina lang po yung kanilang vision. No? At napakalakas po ng kanilang pang-smell. Yung kanila pong whiskers or sa katawan po nila, meron din diyang mga guard hairs. Yun po yung ginagamit nila na pang-detect ng surroundings. Kaya po ang mga daga, no, bakit din sa mga gilid, no, sa mga paligid lang po natin nilalagay yung ating mga pest control devices, no? Kasi yung ating ang behavior po ng mga rodents or even our insects, no, sa mga gilid po sila dumadaan. That's why dun din po tayo naglalagay ng mga pest control devices. Or mapapansin nyo po, no, for example, sa bahay natin. Ayan. Bakit yung gamit mo lang yung hinangat-ngat ng daga? So for example daw sabi, bakit pag minura mo yung daga? Kaya dapat tinatawag daw natin sila na mababait, di ba? Pag minura mo yan, yung gamit mo ang hinangat-ngat. Yeah, o kaya halimbawa nasipa mo siya o nadaanan ka niya, no? Mabilis siyang identify nung smell mo. That's why, kaya kahit magkakasama, no, yung mga damit ninyo sa bahay, yung damit mo lang yung ginangat-ngat niya or inaatake niya. No, they can also memorize spots. Yan. Kaya po yung mga yung ating mga pest control devices, no, dapat minsan po nire-relocate din natin or ina-assess din natin, baka kasi nakakabisado na yan ng mga daga. No, meron po talagang gano'n na napapansin nyo minsan or sasabihin ng kliyente natin, bakit para pong iniwasan na lang ng daga, no? Which is true, no? Kasi meron po talaga sila or nakaka-memorize sila. And also, yan, bakit sa palagay nyo, hindi na nakakahuli, no, yung mga device natin, for example, mechanical trap natin, bakit hindi sila nakakahuli na ulit kapag may nakahuli na tayong isang daga doon? Sa palagay nyo, napapansin nyo ba to? Pag nakahuli na yung isang mechanical trap, hindi ka na ulit makakahuli dun sa mechanical trap na yon. Napapansin nyo ba? Yan. So, bakit kaya hindi tayo na ulit nakakahuli dun sa mechanical trap na yon? Kasi they can also smell their own. No? So, kung may nahuling daga doon sa isang mechanical trap na yon, okay? So, mapapansin nyo, yung mga daga dyan, magpuproduce siya ng sound. Minsan talagang umiiyak po talaga sila. No? Or mapapansin ninyo, iniihihan ng daga yung area na yon. Or minsan po, napapansin namin dyan, ginangat-ngat niya yung kanyang buntot, tapos dumudugo.
So those are the signals or signs na ginagawa ng daga para magbigay, no, ng warning dun sa other family nila na nahuli ako dito. Yan. Kaya hindi na ulit tayo nakakahuli dun sa mga traps na yon. So anong pwede nating gawin? No, kailangan nating i-sanitize yung mga mechanical traps para mawala yung amoy. No, hugasan natin. Sanitize natin para makahuli ulit tayo or magamit ulit natin yung mechanical traps na yon. Yan. They are among the smartest animals. Yan. Kasi swimmers din sila, no? Napapansin nyo pag po may baha, makikita nyo sa TV, yung mga tao nasa baha, yung mga daga din, no? Kasama din sila dun sa mga lumalangoy. So good swimmers din sila. Also, pwede rin po sila tumalon from high ground. Kung second floor yung bahay mo, makikita rin natin or kaya rin po ng mga daga na tumalon from below, no, sa baba. Ang kaya rin po nilang umakyat ng pa-vertical, no? Lalo na po kapag rough yung surface. So, kaya po nilang lumakad doon. And mahilig din po silang magtutulay. No? Yan. O, sa palagay niyo po, no, sa isang anakan, yan, ilang piraso po ng daga, ilang piraso po yung anak, no, na iinaanak ng nanay na daga? Pwede pong pakisagot sa chat box natin. So try, hulaan po natin, ilang piraso po ang inaanak or sa base po sa experience ninyo, ilang piraso po yung nakita nyo na maraming anak, yung pinakamarami. Mga ilang piraso po yan? Mga 12? Yes, mga 8 to 10? Yan. So ganyan po karami, ano? Ganyan po karami na mag-anak ang mga nanay na daga. No? Ang kanila lamang po pagbubuntis ay umaabot po ng 19 days to 22 days. So 19 days sa mga house mouse po yung mga maliliit. No? 19 days lang at sa mga rats up to 22 days. Yan. So imagine mo, sa isang anakan, pwedeng manganak ng 6 hanggang 12. Okay? Tapos 19 days, magbubuntis. After po nun, pwede na ulit magbuntis. So ito nung pandemic po ito lumabas na balita sabi dito, ang mga babaeng daga ay may tinatawag na katangian na postpartum estrus. Sila po ay nagbubuntis, naglalandi o nag-i-inhit pagkatapos manganak. Halimbawa, kung manganak ang isang nanay na daga sa umaga, mataas ang tsansa na mabuntis ito kinahaponan. Ganun po kabilis ang reproduction ng mga daga. Dati nga 24 hours bago mag-inhit ulit. So ngayon, pag nanganak ng umaga, pwede na pong magbuntis agad sa hapon. Yan. So napakalaki po, napakabilis dumami ng population ng mga daga. And number 1 po, bakit madami ang population? So napakalaki po ang kinalaman ng source of food around the area. Yung availability ng food, malaking factor po yan sa pagdami ng population ng mga daga. So for example, abundant yung kanilang food, no? Maraming pagkain doon sa client. Kaya tumataas yung population, no? Kasi ang mga daga po ay mammals. Okay? Ang mga nanay na daga, nagpapadede po sila. So para makapag-produce ng milk, kailangan meron pong kinakain ng nanay na daga. So kung konti lang yung pagkain na available, okay, pwede pong mag-anak lang yan ng mga 1, 2, no? Kasi scarce yung food niya around the area. Yan, at hindi siya magpo-produce ng maraming milk. Minsan po may tendency ang mga nanay daga na kainin yung pinakamahina niyang anak just to survive the other youngs. Mapapansin nyo rin po yung ganyang behavior kung meron po kayong alagang mga hamsters. Yan, kinakain po ng nanay na daga. So minsan 8 yung anak, mapapansin, nasa na yung 4 na kainan ng nanay na daga. No? Kasi iso-survive niya yung ibang youngs niya. Yan. Okay. So meron po tayong iba't ibang rodent species. No? Marami tayong species ng daga, pero sa urban pest management, ito lang po 3 yung pinaka-concern natin. No? Meron tayong house mouse, meron tayong tinatawag na roof rat, at meron din po tayong tinatawag na Norway rat. When you attend naman other trainings, lalo na po kapag ang mga speakers natin more on agriculture, no, napakarami pong species, no? Merong Tanizumi, yan, merong Exulans,
Argentiventer, yan. Yun po ay iba't ibang species din na iba't ibang lugar lang din po nakikita. For example, no, may mga field rats po na nasa Mindanao nakikita. Meron po na nasa Palawan lang. No? So iba-iba yung tawag, but when we talk about urban pest management, no, mga rodent species, yan, ito lang po tatlo yung concern natin. Yan. So meron tayong tinatawag na house mouse, roof rat, and Norway rat. So bago natin pag-usapan pa no, yung control, kailangan muna nating alamin ano ba yung species. No? Ano ba yung present dun sa client? No? Pag sinabi mo, halimbawa, nasa monitoring mo, no, nakahuli ka ng daga sa glue trap, we have to identify anong klase ng daga yon. No? Kasi kasunod doon, anong control yung gagawin natin. So for example, house mouse. Okay, ano bang karakteristik ng house mouse? Ang house mouse po ang pinakamadaling mahuli. So if your clients mo ang kanyang problem is house mouse. So maliliit lang po 'yan ha. Ang mga house mouse hindi po sila anak ng malaking daga. Okay? Species po sila ng mga around 15 to 30 grams lang. Yan. So ganun lang yung talagang size nila. Yung mga nakikita po nating tumatakbo, no? Yun na po yung adult. And same lang po ng dinadaanan yung mga house mouse. Kaya every time pag nakita mo sila, no, doon mo lang din yan ulit nakikita. No, that's the time pwede kang maglagay ng glue board. Check mo ulit mamaya, huli mo na yung house mouse. No, ganun na kabilis mahuli yung mga house mouse natin. Pero ang pinaka-challenging, ito pong dalawa. Si roof rat at saka si Norway rat. So ano muna yung pinagkaiba ni roof rat at saka ni Norway rat? No, si roof rat, by identification, no, itim yung kulay niya. Pero meron din po mga roof rat na hindi na ganun kaitim yung kulay. Yan. Pero basically, ang isang pinaka-distinct features niya is meron siyang mahabang buntot. No, mas mahaba po yung buntot niya sa size ng pinagsamang head and body. So meron siyang mahabang buntot at itim ang kulay at medyo matangos ang ilong. So medyo matangos yung ilong niya, pointed yung kanyang nose, no. Sila po yung mga nag-harborage above ground. So nagne-nest po sila above ground. So kanya-kanya po sila ng territory. So itong mga roof rat, kaya sila tinawag na roof rat kasi nagbabahay sila sa taas. So sa mga ceilings, no, nagbabahay din po sila sa mga kisame or even sa mga puno. Kaya pag po nakita ninyo no, sa client mo, yan, nakita mo may mga naglilinda puno sa perimeter area. No, tapos may daga, no, may incident ng daga or sightings ng daga. Possible po no na yung daga nanggagaling sa kapitbahay niya, dumadaan sa puno at tumatawid papunta ng planta o tumatawid papunta ng facilities nila. Kaya kailangan po nating alisin or inspect natin yung area, baka yun yung harborage ng mga daga. No? Si roof rat, above ground sila. While si Norway rat, okay, sila naman po yung malalaking daga. So sila po yung tinatawag na dagang bukid din. Yes, kinakain din sila. Yeah, yung mga daga na yan. So lalo na po sa parting north, no, sa mga Tarlac, yan, meron talaga dyan for sale adobong daga. No, source of food din sila. Yan. So hindi lang naman po sila pest. Actually, no, isa rin pong advantage pala natin sa mga daga, ginagamit din po silang lab animals. No? Yung mga gamot po natin bago i-release yan, tinitry din po yan or tinetest din po yan sa mga daga. No? Kasi same po yung ating physiological process. Mammals sila, no? Mammals din tayo. So yung kanilang mga system ay pareho lang din po ng sa atin. No? Kaya po lahat na nakakalason sa daga, nakakalason din po yan sa tao. So, balik tayo kay Norway rat. So, si Norway rat po, nag-harborage sila below ground naman. So, underground po sila. At saan nyo po madalas makita ang harborage ng mga Norway rat? Saan po sila nakatira sa palagay nyo? May pwede po bang mag-chat sa chat box natin? Yan, saan nyo po nakikita ang mga Norway rat? Saan po sila naglalagay? O saan sila nag-harborage? Yes, pwede sa agricultural. Yes, kasi ito rin yung tinatawag nating dagang bukid, no? Pero sa urban areas, no? So nakikita po natin sila sa mga
drainages, yan, o sa kanal, 'no, sa kanal at sila rin po yung tama, 'no, sa agricultural din, sila rin po yung nagbubutas ng lupa. Sila po yung gumagawa ng mga barrows. So itong mga Norway rat, sila po ay underground, 'no, or, gumagawa po sila ng barrows, nakatira po sila sa ilalim ng lupa or sa mga drainages. Kasi si Norway rat, sila po ay ang requirement nila ay maraming tubig kasi malalakas po silang uminom ng tubig. Kaya yan gusto nila sa mga drainages. Si house mouse at si roof rat hindi masyado pala inom ng tubig yan. So they can survive kahit minimal water lang. Pero si Norway rat, gusto po nila matubig yung area. No? Kaya sa drainages or sa mga barrows po sila nakatira. So sila po yung gumagawa ng butas. No? So hindi po ahas 'yun yung gumagawa ng mga butas sa lupa, daga 'yun, 'no? Daga po yung naghuhukay, do'n sila nakatira. Minsan nga lang po 'no, careful tayo sa pag-i-inspect or sa pagche-check nun kasi po ahas na yung nakatira. Bakit ahas? Kasi kinakain po ng ahas yung daga, 'no? So minsan, ahas na yung nakatira do'n sa mga barrows na ginagawa nila, 'no? So, bakit Norway rat pala? So, actually po 'no, lahat po ng mga, halos lahat po ng species 'no, ng rodents mula po 'yan, nag-originate 'yan sa Asia, 'no. Bakit po sa Asia? 'Yan, kasi dito po sa atin yung maraming palayan 'no, sa mga sa Vietnam part 'no, sa Thailand, diyan po nag-start itong mga, rats natin, yung mga species ng rats. Si Norway rat 'no, tinawag siyang Norway rat kasi yung sample 'no, yung specimen ng Norway rat nanggaling po sa Norway. Pero talagang nag-originate 'yan sa Asia 'no. So, wala wala tayong Norwegian na daga, okey? Yan. So ito po yung pinagkaiba, yung kinuha ko lang 'to sa Google 'no, sinasama rin 'to sa mga presentations. Ano yung pinagkaiba? Kasi as technician kailangan ma-identify mo rin, eh. Ma-identify natin anong klase ng daga yung nakita mo dun sa client mo, 'no? So paano mo masasabi kung baby na Norway rat 'yan, kung house mouse ba, 'no, or roof rat? Puwede rin po nating ma-identify through their droppings. Oo, kasi makikita po natin 'yan sa droppings 'pag malalaki siyempre malalaking daga 'yan, 'no? 'Pag roof rat naman medyo pointed po yung dulo at saka dry. Yung droppings ng Norway rat 'pag fresh, 'yan po ay, ma-moist 'no o medyo makinang at mabasa. Pero sa roof rat dry at saka sa house mouse dry din po yung kanilang droppings. Yan, so 'yan yung kanilang, pinagkaiba 'no, 'yan. So next natin, so paano naman magkakaroon ng effective inspection 'no, sa atin? 'No, kasi as pest control, yan, so as pest managers 'no, or as pest professionals, yan, hindi po magiging successful ang program natin kapag hindi ka magaling sa pag-i-inspect, 'no? Hindi lang pesticide application yung binebenta natin o yung pino-promote natin, 'no? Kailangan kasama sa services natin yung magaling kang mag-inspection. 'No, para maging successful yung control program. In any pest 'no, hindi lang po sa rodents, 'yan pati sa general pest management at lalong-lalo na po sa termites. Kasi 'pag sa inspection pa lang, failed na tayo, 'yan mahihirapan tayong i-solve yung problem. 'No, kailangan si technician pa lang or tayo pa lang sa atin, alam na natin ano ba yung mga inspection techniques na meron tayo, na dapat ginagawa natin 'no, sa client. An effective rodent inspection is about more than just spotting a rat. So hindi hindi lang dahil nakakita ka ng daga. Minsan po 'no, ang katotohanan pagpunta mo sa client ang problem ng client sabi niyo, "Meron kaming daga," kasi nakita niya. Pero pagpunta ng technician dun sa client, "Ma'am, sir wala naman pong daga, eh." 'Di ba? So hindi lang spotting a rat o hindi lang nakakita ka ng, buhay o patay na daga dun sa client. Okey? So, aalamin natin paano sila nakakapasok, 'no, saan sila nakatira, saan yung mga harborages at bakit sila nakakapasok. Ano yung nakaka-attract dun sa kanila, bakit nasa loob 'yan, 'no? So, yung investigation natin kailangan dito tayo, mahahasa 'no or dito tayo magiging professionals
No, dito tayo magiging expert yung sa ating pag-i-inspect. Kaya sinama ko din 'to 'no, kasi napaka-importante nito as pest control professional. Okay, yan. So ito yung mga pe-present ko sa inyo mga actual pictures din po ano and actual inspections din yan. Okay. So para magkaroon ka or para maging professional expert ka dun sa pag-i-inspect, we have to think like a pest. So we have to think like a pest. And alam nyo ba, sa any pest control program or kapag papasok ka pa lang or bago ka sa pest control, ang una po dapat na training na meron tayo is yung biology, behavior, and species identification. No? Hindi po yung pesticide treatment. No? Ang unang training na dapat alam natin, yung biology, behavior, and species identification. Kasi kailangan muna natin ilagay yung sarili natin, ano ba o saan ba, no? Paano ba gumagalaw itong mga kalaban nating peste? No? Kaya ang first part natin, we have to know the biology. Ano ba yung reproduction niyan? Saan ba sila nakatira? Ano ba yung mga behavior niyan? Kasi magbibigay po yan ng mga signs sa atin, no? Paano natin mahahanap yung kanilang mga harborages? Anong nakaka-attract sa kanila? Okay? Ayan. Look for the obvious signs. Kasi for example, daga. Ang daming obvious signs dyan. No? Ang dami na kaagad ng mga signs of infestation. At isa lang yung makita mo doon, pwede mo nang masabi na infested yung isang warehouse o yung isang client natin. Kasi we have zero tolerance for rodents sa loob ng planta. No? So kung sabihin yung threshold level mo dun sa daga sa loob ay 3, hindi parang hindi siya or even our auditors hindi niya yon i-accept, no? Pero kung sasabihin mong perimeter, that's okay. Pero inside the facility, we have zero tolerance for rodent. No, kahit 1, ibig sabihin, meron ka na or meron ka ng infestation. Okay? Look for the entry points. So mamaya ibibigay ko po yung mga signs, no? Ano ba yung mga signs? Ano ba yung mga saan ba dapat natin titingnan, no? Look for the source of food and water. Look for the harborages. Yan. Ang requirements po ng pest para mabuhay, kailangan niya ng food, kailangan ng water, kailangan ng shelter. So para rin pong requirements ng tao, no, para mabuhay. Yan. At isa dyan, ang alisin natin, food, water, and shelter, isa ang nawawala or pag isa yung naaalis natin, for example, yung source of food nila, humihina yung kanilang population hanggang sa mawala. Okay? Yan. So, tingnan po natin, ano ba yung mga signs na meron na tayong rodent infestations o yung client mo ay infested na. Okay, number 1 is fecal pellets. Yan, ito yung pinaka-common na na-encounter natin na sign ng rodent infestation kapag meron na pong mga droppings. Tama, no? So, yung droppings, okay, so ma-identify na natin dyan, no? Anong klase ng daga? Kasi may mga iba't iba yung sizes nila. Okay? So ano po ang ginagawa ninyo or anong nire-recommend ninyo kay client kapag nakakita kayo ng droppings? Alam mo, nag-i-inspect ka, no? Nakakita ka ngayon ng droppings. Sige nga po, ano ang i-recommend mo kay client pag nakakita ka ng droppings? O ano sasabihin mo kay client? O may droppings. Yan. Ano po ang una nyong ginagawa? Yan. Ano bang procedure natin? No, meron po bang makakapag-chat? Yan. Pag nakakita ng droppings sa client, no, ano po ang gagawin natin? As technician, yan, or as professionals, ano pong gagawin natin? Wala lang? Yan. So, pag nakakita po ng droppings, no, sa isang area, yan. Yan. Pag nakakita tayo ng droppings doon, so tingnan po muna natin, no, dry ba siya? O, tingnan mo muna, assess mo, dry ba or parang bago lang? Okay? So, check mo muna yan. Then, i-advise mo na kaagad si client, no, na ma'am, pakitanggal na po, pakilinisan na. No, syempre, di man tayo maglilinis eh. We have to report sa kanila na may droppings. No? Tapos sabihin natin, ma'am, i-sanitize na yung area, no, linisin na yung area, tanggalin na yung mga droppings. No? Kasi, that will be part of our monitoring. So, kung ngayong umaga, nakita mo na may droppings, and pinalinis mo na yan, okay, mamayang hapon, check mo ulit or ipa-check mo kung wala ka na dun sa site, no, pa-check mo, ma'am, may droppings ba ulit? Kasi kung may droppings ulit dun, ibig sabihin, active yon na pinupuntahan ng daga.
So that's the time pwede ka nang maglagay ng glue traps mo. Pwede ka nang maglagay ng mechanical trap dun sa area, no? Para mahuli natin yung daga. Kasi active na meron eh. Minsan, nagkakos ito ng panic, no, sa mga client natin. Pag old na yung droppings, yan. Tapos, dun pa lang naglagay ng mechanical trap, wala na talaga tayong mahuhuli. Kasi old na yung droppings eh. Possible wala na yung daga doon. Kaya naglagay ka ng mechanical trap, walang nahuhuli. Ano sasabihin ng client? Hindi effective. Kasi wala kang nahuli, naglagay ka. Old na yung droppings, possible wala yung daga, naglagay ka pa ng mechanical traps, naglagay ka ng glue traps, tapos walang nahuli. No? You have to assess first, dry ba? O yung, o, or fresh yung droppings dun sa area. No? Okay. Paano kapag nakakita ka ng isang droppings lang, no, black yan, tapos may kulay puti sa dulo? Kanino po kaya yon? Kanino kaya yon? May puti sa dulo. Isa lang yung nakita niyo na droppings, tapos may kulay puti dun sa dulo. Sa daga po ba yon? Kanino kaya siya? Yes, sa butiki. No? So, paano mo malalaman? So, paano kung nahiwalay yung kulay puti? Minsan, nahihiwalay, no? Tapos, nagre-report na kaagad si client, "Ma'am, meron na po kaming daga, nakakita po kami ng dumi." Yun pala, nahiwalay lang yung kulay puti. Paano natin i-verify kung sa daga ba o sa butiki yun? Oh, paano mo i-verify ngayon kung sa daga o sa butiki? So, pwede mo siyang kunin, okay? Durugin, wag kamayin. Durugin mo, lagay sa plastic, okay? Pag nakita mo na may mga hair strands yan, positive sa daga yan. No, yung mga daga po kasi naglilinis sila ng katawan. So, nag-groom sila ng sarili nila. No? And some of the hairs nakakain. And pag nilabas ulit nila yan, no, dinumi nila, yung kanilang mga droppings may mga buhok. So, that's one verification. No? Merong buhok. Pero usually, pag iisa lang yan, hindi po yan sa daga. No? Kasi pag dumumi ang mga daga, sa isang area, no, at least 5 yung pinakakonti. No, hindi lang po pa isa-isa yung dumi ng mga daga. Sa butiki pa isa-isa lang yan, tapos may kulay white. No, pero sa mga daga po, ang droppings po nila, no, hindi pa isa-isa. At least 5 sa isang tumpok, no, marami po yung kanilang droppings. Okay? So, another sign is urine stains. Yan, mapapansin mo yan. Kasi hindi ka lang mag-check sa baba. Pag rodent control, rodent yung problem mo, as technician, dapat 3D ka mag-isip. No? 3D yung pagtingin mo dun sa isang area. So, hindi lang baba yung i-check mo kasi ang mga daga nga po, pwede silang mag-harborate sa taas. So, you have to check the ceilings. May mga missing panels ba? Okay? So, minsan nakikita niyo po yung nagkukulay brown na. No? At meron pong distinct na amoy, no, ang daga. Pagpasok mo sa isang kwarto, meron talagang amoy daga. No? And sounds. Usually sa umaga hindi to mapapansin. Pero pag closing na ng store, no, or madaling araw during your treatments, no, napapansin natin meron talagang sound yung daga. No? Sightings of live or dead rodent. Pag nakakita ng isang piraso tumakbo, hindi lang po yan nag-iisa. Or meron kang nakitang isang patay, hindi lang po nag-iisa yan. Ang mga daga, social animals po sila, hindi sila loner, no? Ang mga daga, maaaring ang nakita natin, no, na tumatakbo na yun, baka yung alpha male, o naghahanap siya ng food for the family, no? Pero yung mga family members nila nasa paligid lang. So, hindi sila nag-e-exist as one. Mamatay man yung isang naghahanap ng pagkain, ibig sabihin, marami pa po yan sa paligid. No? Hindi lang sila pa isa-isa. Okay? Rodent tracks, meron diyang mga grease marks, no? Or pwede kang maglagay ng mga tracking powder. Makikita niyo po yung mga sign, di ba? Nila, pwede yan. Knowing damage, syempre yung mga ngat-ngat, like yung mga shinred na papers, parang ganun yung klase ng damage nila. Runways, and syempre yung mga barrows, no? Here are some examples. Okay, so ito yung mga droppings nila. No, malalaki syempre sa Norway rat, yan, maliliit lang sa house mouse, and so usually sa roof rat naman na droppings dry yan.
So may pinagkaiba po 'yan minsan sa ano, minsan napapagkamalan yung mga droppings ng, cockroaches 'no, magkaiba po sila. Yan yung mga signs ng rodent infestation. So dito po sa first picture 'yan, nakikita niyo 'to? 'Yan, meron pong mga nangingitim na. So 'pag sa ceiling or yung walls ng client mo nakita mo nangingitim na, hindi naman alikabok, 'yan, possible po 'yan 'no, ito mismo mga grease marks 'yan. Kasi yung mga daga 'no, kung saan-saan po sila pumupunta, so nadudumihan or parang nagiging oily yung katawan nila lalo na kung pumunta ng drainage siya 'no, 'yan. So makikita niyo po, mapapansin niyo nangingitim na. 'No, ito kasi likod ng chiller 'no, tapos pagtingin mo dun sa baba ang dami na ding mga droppings, 'yan. Ito common din po na nakikita natin 'no, ganyan yung itsura nila. Maraming mga knowing damage diyan, mga shredded, papers 'no, at saka may amoy talaga, eh, pagpasok mo. Eh, dito may patay pa, 'yan, may patay na daga. Ito nginat-ngat ng daga, 'yan. So, kasi may food 'no, nginat-ngat niya na yung mga, lagayan. Abandoned, abandoned store 'yan, food store. Okay. So, makikita natin yung mga droppings, 'yan, lalo na dun sa mga tagong area, 'no, or yung mga madalas po na hindi hindi ginagalaw ng mga clients natin. So, makikita mo dun talagang lalo na 'pag walang space, 'no, hindi ka naa-access o yung mga traps natin nandun na sa likuran, 'yan. Madalas 'pag tiningnan natin o chineck natin nandun na yung mga droppings, 'no, may infestation na ng daga. So, kailangan din po nating tingnan yung mga ceilings, 'no? Hindi naman kailangan kung weekly yung visit mo sa client, hindi naman, kailangan na every week mo tingnan yung mga ceilings, 'no? Pero once in a while, 'no, para mas maganda yung program mo, meron kang isang araw na designated lang to look for the ceilings kahit sumilip ka lang, 'no? Kasi one factor maganda yung point sa client, eh, 'no? O kaya, minsan ang iche-check mo lang puro mga electrical boxes. 'No? So, part siya ng comprehensive program mo. This sa isang beses kahit sa isang buwan or sa isang quarter, meron kang gano'ng activity, 'no? Para magkaroon ba ng idea si client, ano 'to, serious 'to sa program, 'no, na ginagawa natin, 'no, na ginagawa ng pest control. Yan. So, you have to check the ceilings kasi minsan nandun yung openings. For example, dito dumadaan yung daga. So, tuwang-tuwa po ang mga daga diyan sa mga drainage pipes na 'yan. 'No? Tapos papunta sa baba, 'yan. So ito yung mga, boxes na 'yan 'no, ini-infest nila yung sa loob. Minsan pagbukas mo ng box, andun yung daga 'no, sumilip. So ini-infest niya na yung loob, 'yan. So ito po yung mga burrows, 'yan. May mga burrows po na perfect yung pagkakagawa nila 'no, pero the real burrows o yung mga active burrows po nila, yung mukhang hindi tirahan ng daga. Minsan po makikita niyo diyan nasa may mga plastics, 'no, tinatabunan ng mga grasses, tinatabunan ng mga, plastic o kung ano-anong dumi. Pero yun talaga yung active burrows nila, 'no, 'yan. So dito sa isang inspection namin, 'yan, merong nakalagay diyan na metal, 'no, na metal sheet. Ngayon nakita ng technician namin na dun dumaan, 'no, pero 'pag nakita niyo po yan ang linis. Ang linis nung ano, nung area, hindi mo akalain na may daga. Pero meron pala 'no, may nakatakip pala dito na metal. Tapos nung inangat namin, andun yung burrows ng daga, okey? At ito po usually saang mga area 'yan, kapag malapit po sa cleaning materials. So, kasi cleaning storage 'yan, eh. Basta malapit sa cleaning storage, madalas po nandun nag-start yung infestation or dun nag-start yung mga harborage, lalo na po sa cockroach and usually din sa mga daga. 'No, yung mga cleaning materials na hindi nagagalaw, mga carton boxes, madalas magkakatabi yan. So, nandun po sila, 'no. Kailangan sa pag-i-inspect natin 'no, hindi lang nakita mo, 'no. Kumbaga parang may X-ray vision ka dapat na ano yung mga kailangan kasi puwede ka namang mag-ask, "Ma'am, puwede po bang tanggalin, puwede po bang hawakan 'no, itong mga products na 'to, just to move," 'no, para makita natin saan ba talaga nagha-harborage. 'No, minsan po 'pag alis mo ng product butas na pala yung kisame, or butas na pala yung walls, 'no, may mga ngat-ngat na pala siya dun sa mga sides, yan. At ganito po sila mag-burrows. Ito napapansin niyo ang daming butas, yan. So ito pong mga butas na 'to hindi talaga yan yung kanilang dinadaanan.
So may mga active burrows tayong tinatawag and inactive burrows o yung iba po panglinlang lang nila sa atin. Gumagawa sila ng mga burrows na ganyan kasi, 'pag nagawa sila ng nest 'no, parang ganito po, maraming escape routes. So kung may ahas na pumasok diyan, puwedeng hindi siya makain, so meron pa siyang ibang labasan. Gano'n po sila magawa ng burrows 'no, maraming escape routes 'no, and usually panglinlang lang sa atin 'yan. So 'pag nakakita ka ng burrows, ano naman po yung ire-recommend natin? Halimbawa may burrows nakita 'no, anong sasabihin mo kay client? Anong recommendation mo diyan, 'no? So siyempre we have to eliminate those burrows. Pero bago mo eliminate, so puwede mo tingnan kung active ba or inactive. So puwedeng maglagay ka ng mechanical trap sa labas niyan o kaya lagyan mo ng soil 'no, tapos yung mga soil na yun mabilis yung matanggal, eh, so yung daga lalabas dun. Puwede kang maglagay ng mechanical trap, mahuhuli mo sila paglabas nila dun. Okay, 'yan. Or, minsan po 'no, ito isang effective 'to dun sa isang client namin, yung stone mulching. Puwede mong lagyan 'yan ng mga graba o kaya dun sa landscape nila, puwede mong i-recommend yung stone mulching para maiwasan yung pagbabaros ng daga. Kasi naglalagay po ng maganda naman sa landscape, eh, yung mga bato, yun. Naiiwasan ng tumubo yung mga damo at the same time naiiwasan po na mag-burrows yung mga daga dun sa, client, dun sa landscape nila. Kasi isa po yan lalo na 'pag Norway rat ang meron dun sa client natin, maggagawa sila ng bahay. Yan ang nest nila, oh, yung mga burrows na yan. Okay. So yung mga materials nanginangat-ngat na, nagkakaroon na ng butas, 'no, and alam din po natin yung ngat-ngat ng daga, eh, 'no? 'Pag, halimbawa ang products kinain ng daga 'no, minsan yung plastic po niyan buo pa rin. Pero kung ang kumain diyan for example ay ants, halimbawa tinapay, nabutas ng ants 'no, nag-iiwan yan ng powderized. Pero 'pag daga 'no, hindi nagpa-powder and usually buo pa yung kanilang, plastic 'pag daga po yung bumutas. Yan. So mapapansin niyo rin po yan kung may rodent infestation ka na if you have your rat bait stations. Yan sa labas. Yung mga ginagamit nating rat baits, no, kailangan secured po yan, no, sa lagayan. Yan. So sinasabit namin yan kapag mga blocks, pag secure okay lang eh. For example, yung storm secure. Pag secure okay lang, kasi may butas siya. Pero storm blocks, nilalagay namin sa plastic. Yan. So 'pag naubos 'yan, fully consumed, so ibig sabihin active po yung daga, 'no, active na merong rodent infestation. Ito sa ano 'to, eh, medyo farm, 'yan farm yung katabi. 'Yan yung challenge kasi andun na po talaga yung mga daga, 'no. Laging yung hanay na yun ubos ng ubos, 'no, ubos talaga, fully consumed talaga yung mga rat bait stations natin and nakikita mo 'yan dito, 'no, kung nakasabit, naka-plastic, may monitoring ka na fully consumed yung mga rat baits natin, 'no. Puwede rin po kayong mag-identify, ayan dito, if allowed lang ha, na hindi secured yung baits, 'yan puwede ka naman broadcast ng mga rat bait station. Kasi ito identified harborage na talaga siya. So, everytime yung mga plastic, 'yan naiipon na siya diyan, 'no, ta's nauubos. Ubos ng ubos yung mga until such time na hindi na ginagalaw, so ibig sabihin wala na yung, hindi na active yung burrows, 'no, or wala ng nakatira na daga dun sa area na yun. So yun yung mga, aktuwal 'no, na mga infestations ng daga, yan. Okey, so number 1 pa lang po yan 'no. So ang number 1 na inspection technique natin is to think like a pest. So pangalawa, we have to interview our clients or yung staff, 'no, para mas bumilis po yung trabaho natin as pest control, 'no, kailangan maging friend of all ka. Kailangan maging ka-friendship mo yung mga 'yan. So, sa iba't ibang department siyempre 'pag monitor tayo 'no, hindi lang basta pumasok ka dun sa isang room. So, kung sino yung nasa unahan o kung sinong, puwedeng kausapin dun, you have to ask, "Ma'am, sir, pest control po, inspection, okay, meron po ba kayong mga napapansin na tumatakbo dito? Meron po ba kayong mga concern sa pest?" You have to ask questions, 'no? Kasi kung mag-inspect ka lang ta's hindi ka pa naman ng mga tao dun, "Oh, diyan na naman yung ano, diyan yung pest control." 'Yan. So, you have to ask questions sa kanila, "May nakikita ba?"
Kasi minsan hindi nila sasabihin sa inyo, sasabihin na lang dun sa head, tapos nag-email na lang na may complaint pala. Pero regular kang nandun sa area, ha. And so you have to ask questions and interview yung mga clients lalo na 'pag nagkaroon ng infestation. Okay, ask mo. So we have this, one situation 'no, sa isang room, okay, nagkadaga. Pero nung in-inspect namin walang entry point. Pintuan lang ang puwedeng pasukan. So ang nangyari pala 'no, hindi namin malalaman yung information kung hindi sinabi nung staff 'no, bakit nakapasok yung daga. Kasi kami nag-inspect kami, paano makakapasok, eh, sealed yung room 'no, kasi packaging siya, eh, dun na yung final nung ano, nung produkto. Yun pala 'no, ang kuwento nung staff, pinasok yung, 'to mga crates from the outside direct dun sa room na yun, tapos lumabas yung daga. Okey? So dun palang kita mo na kaagad yung root cause bakit nakapasok yung daga. Kasi merong mga pallets o yung crates 'no, na pinasok direct from outside dun sa loob. So na-introduce yung daga. Hindi ibig sabihin na nag-harborage yung daga sa loob. Okey? So dun pa lang, solve na yung problem mo. Bakit nakapasok? Kasi yung mga crates from the outside pumasok. So hindi ka na mahihirapang mag-isip na bakit nakakapasok, eh, sarado 'no? So you have to report that siyempre dun sa manager, dun sa nag-complain 'no? Kasi iikutan mo 'yan. Okey, isa pa, we have this, situation naman na dumami yung population ng daga. Siyempre papatawag 'no, papatawag 'yan. Okey, ilang oras kailangan mong ma-address kaagad yung complaint ng client mo 'no, lalo na 'pag sa daga. Within 24 hours to 48 hours dapat pumunta ka na sa site. 'No? Kailangan mo ng mag-inspect kasi 'pag pinatagal mo 'yan, tataas pa yung population, magagalit na yung kliyente mo, okey? So, within 24 hours kung kaya or kung merong malapit ka sa area 'no, na tao, papuntahan mo na 'yan, pa-inspect mo na, okey? So, 'pag pumunta ka dun 'no, nakita mo siyempre che-check mo yung paligid, bakit saan dumaan? Kasi sila yung mas lagi nandun, eh, 24/7 kung 24 hours yung operation, nandun sila. Ayan, lalo na yung mga guards, 'yan kausapin niyo 'no, kasi sila yung nakakaalam ng sitwasyon. Eh, ang pest control minsan once a week lang pumupunta o kaya once a month 'no, mahirap 'yun, 'yan. Then interview mo, then nakita natin or sabi nung guard 'no, dun sa another situation na tumaas yung rodent population, "Ma'am, meron po kasi kaming mga basura na isang linggo nang hindi nakukuha." Okey, so that's why. Imagine mo malapit yun sa creek pero hindi nagkaka-problem 'no, sa duration ng program natin. Pero nagkaroon lang ng isang, situation na hindi nakolekta yung garbage at nandun naka-pile 'no, kaya tumaas yung rodent infestation. Yung rodent population na yun ay nakakapasok na sa loob na hindi naman usually nakakapasok 'no. So dun yung gathering information with the clients 'no, o yung mga staff na nandun sa paligid or nasa facilities is very important. 'No, makakatulong 'yan sa pag-i-inspect natin at mas mapapadali pa nila yung, buhay natin 'no, sa pag-i-inspect. So, makakapaggawa kaagad tayo ng investigative report 'no, ng pest incidents 'no, at meron na kaagad tayong mga recommendations na puwedeng ibigay. Okay, 'yan learning so far? Okay, so number 3 is use inspection tools. 'Yan. So, hindi po magiging successful ang pag-i-inspect natin without the tools. Hindi maniniwala yung client sa'yo na nag-i-inspect ka. Using your cellphone, hindi abot yung light, 'no? Lalo na 'pag andiyan yung mga auditor, napapansin niyo yung gamit nilang mga, flashlight, yung mga tools nila 'no, kumpleto sa inspection tools. So, dapat si pest control kumpleto din sa inspection tools. Okay. Nag-book si client 'no, sabi niya rodent control program. Nagpunta ka sa site nang wala kang dalang ladder. Nag-inspection ka without ladder. Usually ang mga daga nasa kisame 'no, kung nasa kisame yung kanyang problem. But during inspection paano mai-inspect yung taas 'no, kung wala kang ladder? Aakyat ka sa cabinet ng client, nasira mo pa, eh, di nagreklamo pa 'yan. Okay. So we have to bring tools. The number 1 is ladder. Yan. Number 2, flashlight. Napakaimportante po yan sa inspection, 'no? Hindi kaya ng ilaw lang sa cellphone.
Kaya kailangan natin gumamit ng flashlight. So, pangatlo, we can use then yung UV light. Kasi yung UV light na 'to, 'pag, nasinagan yung kanilang mga urine, nagliliwanag. No, naggo-glow po yung, urine stains, no, ng mga daga. Yan. Hindi 'to, no, pag-inspect namin kalansay na actually yung daga, no. Yan, ito yung ulo, yan. So, ito 'to, yan yung mga, skeleton niya, no. So, yan po yung mga ilan sa, puwede nating gamitin, no. Puwede rin kayong gumamit ng may camera, no, yung borescope, yan. So, ang very challenge din po sa rodent control kapag yung structure ng, client natin ay may double wall, no. Kasi yung mga double walls, no, usually yan yung harborage ng rodent, no. So, paano mai-inspect? Hindi mo pa puwedeng sirain, no. Yan. So, merong, borescope, yan, yung dulo niyan may camera. So, lalagyan mo lang yan sa butas, okey, then naka-connect yan sa cellphone, puwede mong direct na screenshot na lang dun, 'no. Tapos makikita mo, andun yung mga pinagkainan ng daga. O makikita natin sira na rin yung mga insulators dun sa loob. And during our inspection dito, ang katapat nito chocolate store. Nung pag-inspect namin sa chocolate store, sabi nila, "May mga daga nga po kami dito." Tapos kinukuha na nila yung mga chocolates. Yan, sabi namin, "Andun po yung mga balat nandun sa ano, sa wall, 'no, katapat niyan." Yang area na 'yan. So, dito pa lang makikita natin 'no, na, kasi mahirap i-inspect 'to without the tools. Paano mo makikita yung mga signs ng rodent infestation without using this one, 'no? So, napakaganda nito and siyempre sa inspection pa lang kapag may dala kang ng mga ganitong tools 'no, yung integrity ba 'no, ng isang pest control operator 'no, na nasa serious 'to sa kaniyang ano, ino-offer na service. Okay. Number 4 is record keeping. Yan, or yung documentation. So, 'pag nagpunta ka dun, nag-inspect ka, kailangan naglilista ka, 'no? Mag-keep ka ng notes, saan nakita, sino yung mga nakausap mo, anong department, anong area, 'no? Take pictures if allowed, kasi nag-a-allow naman yung iba bawal ng cellphone. So, yung gano'n, 'pag bawal ng cellphone sa kanila, baka puwedeng yung sa client na lang, cellphone nung client or camera nila, 'no, para lang meron tayong evidence, 'no, meron tayong mababalikan kung sakali, 'no. Yan, record the locations of traps, lalo na kung huli yan sa mga traps, kailangan nililista natin, 'no. Ilan yung nahuhuli diyan, ano yung mga hotspot area, saan lagi may huli, 'no, and we have to repeat the inspection. After mo mag-inspect for this month or for this week, mag-inspect ka ulit after 2 weeks, 'no. Take down notes mo ulit, ano yung mga naging findings. Yan. Meron ba ulit infestation? Yan. Meron ba ulit mga, bagong damage? Yan, kung hindi na-solve. Yan. So, we have to keep records, everything na ginawa natin. Also, siyempre, isa 'tong evidence sa mga corrective actions natin during audits. So, nung nakakita ng daga, anong ginawa? 'Di ba, nagpa-inspect ka and also anong ginawa ni client? Nag-correct ba siya ng mga findings, ng mga structural findings? Yan, nag-seal ba siya? Yan. So, dito natin yan, makikita and that's one technique 'no, para ma-solve natin 'no, and may evidence tayo. Okay. So, tingnan naman natin yung mga strategies. So, nasa last part na po tayo 'no, yung mga strategies natin sa, rodent control. So, ano po ba yung mga puwede nating i-recommend 'no, ano yung mga, guide na puwede nating, gawin for rodent control. Siyempre, ang the best approach pa rin po is integrated pest management. Kung hindi pa kayo nagpa-practice ng integrated pest management, maybe you should try, 'no? Kasi ito talaga pinaka-effective na 'to so far, 'no, na approach sa pest control, ang IPM, ang integrated pest management. Hindi lang tayo puro lason, hindi ka lang puro pesticide, 'no? Kailangan kasi talaga combination ng iba't ibang tools at merong, for example, 'no, kung client na 'to, food plant na 'to, hindi puwede yung ginagawa nating approach sa mga, agricultural land, for example. Kaya kailangan iba-iba, 'no? Iba-iba yung design ng program mo dun sa specific client, okey? And siyempre yung components niyan, number 1 is yung mga sanitation practices. We have to check, 'no? Ang services na ino-offer natin, hindi lang
Yes, professional experts tayo when it comes to chemicals or pesticides. Diyan tayo pinakamagaling, no? Pero dapat magaling din tayong mag-identify ng mga sanitation problems. Mag-identify din tayo ng mga structural problems. No? Kasi ito yung pinaka natin, sandata natin, no? As pest control. Kasi hindi lang lahat yan ay masosolve ng pesticides. Okay? And yes, kasama pa rin po yung pesticide application. Diyan nga tayo expert eh. Diba? Yan. So, tatlo itong kailangan nating ipa-implement. No, we have to reinforce ito sa clients natin. Yung mga sanitation practices, ano yung mga structural repairs na kailangan po nilang gawin. So, hindi lang yan 100% na sa pest control lang. No, huwag kayong pumayag na kayo lang. Yan. So, IPM requires dapat teamwork yan, pareho. And communication is the key. No? Yan. For prevention, nakita nyo kanina, no? Na yung mga pallets, no, totoo yan, yung mga pallets na nanggaling sa labas, pag dinala sa loob, sa receiving area, pwede po talagang ma-introduce yung mga daga. So, number one na pwede natin i-recommend is to check the incoming materials. So, lahat ng pumapasok sa kanila, mas maganda nga parang yung iba may staging area na tinatawag. No, bago pa pumasok sa production, doon nila ina-unbox yung mga materials. Doon na nila sine-separate kasi naka-cling wrap pa yan, 'di ba? So bago pa umalis sa mga sa yung mga products na yun, bago pa pumasok sa loob ng production, madami na siyang pinagdaanan na areas, no, ng checking, ng inspection. Kaya talaga may ensure natin na walang nakakasamang pest na nanggaling sa labas. No? Checking of incoming materials. Yeah. So check natin yung mga pintuan. Yan. Check mo kung may mga gaps. Kasi usually, nandyan po yan sila pumapasok from the outside. Yung mga gaps sa pintuan, no? Kung may sirang pintuan, may mga sirang plastic curtain, yan, missing na. So, maaari po talaga silang ma-introduce from the outside. No? Implement 5S of good housekeeping. Minsan po yung mga offices pa yung hotspot ng daga. No? May client din kami, yung ano po to, warehouse pa ng feeds. Yung warehouse ng kung saan may mga feeds, wala kaming infestation, walang huli. Pero yung kanilang offices, no? Isang malaking ano yun eh, puro office lang eh. Nandun yung mga daga. So, ibig sabihin, andun po yung source of food na gusto nila. No? Ayaw nila ng feeds. Yan. May question ako. Ano po ang favorite na pagkain ng daga? Pwede pong paki-chat sa chat box natin. Anong favorite na pagkain ng daga? Ano pong alam niyo na paboritong pagkain niyan? Anong favorite nilang pagkain? Corn? Peanut? Yes? No, sa literature, ang favorite po nilang pagkain talaga yung mga nuts. Yan, corn, yung mga greens, peanut butter, yes. Gusto po nila yan, no? Pero, hindi po all the time yan ang favorite nila. Napapansin nyo? May mga client tayo na ang gusto lang nila doon, for example, grocery store, no? Ang daming pagkain dyan. Pero bakit yung taga gusto niya lang yung imported milk? Yun lang talaga lagi yung tina-target niya. Minsan naman, ang gusto nila yung mga dog food. Yun yung inaatake niya. Minsan gusto lang nila bigas. No? So kung ikaw, no, sa pest control, ang gusto nung daga, for example, dun sa client na yon ay chocolate, bibigyan mo siya ng corn, kakainin niya kaya yung nasa mechanical trap mo kung corn yung nakalagay. Yan. So sa pagbibit, no, yung paglalagay ng pain, okay, number one, check mo muna ano yung gusto ng daga. No, ano ba yung kinakain ng daga dun sa client na yon? Okay? Kasi ano yan eh, iba-iba. No, iba-iba yung gusto nila. Okay? Kung nag-introduce ka ng corn doon, tapos abundant naman yung chocolate dun sa area, may access siya dun sa mga products na yun, ba't siya kakain dun sa corn? Ba't siya papasok dun sa mechanical trap natin? No? So, lagyan mo siya, ang ilagay mo yung gusto niya. So, lagyan mo siya ng chocolate kung ano yung gusto niya doon. But, yan, hindi matagal, no? So, hindi matagal na yun lang yung pain mo. Kasi mga findings tayo yan. No? So, yung corn and the peanuts, yan, yun yung mga pwedeng bait na ilagay natin for routine.
no? Kasi naman yung mga ilan sa acceptable, actually peanut hindi pa acceptable yun sa client. O minsan kapag merong ang audits nila ay more on allergens, no? Ayaw nila ng peanut. Also corn din kasi food naman siya, prone din siya sa mga molds. So ngayon gusto ng mga auditor non-food. So yung mga pwede nating ilagay na non-food, merong Nalallure, no? Amoy lang yun. Yan, Nalallure parang rubber block lang siya na amoy pork, amoy chocolate, amoy fish. Yan. So non-food siya. Doon okay lang magstay ng matagal. No? Pero kung magpapain tayo na at meron tayong hinuhuli na may active na sightings, ang ilalagay nating pain, yung gusto nila para mahuli mo yung daga. Pero hindi kailangan makita ng auditor na nandun yun. Alam mo, naglagay ka ng tuyo. Siyempre, bawal yun, no? So, for ano lang, for certain time lang na may kunukuha ka, na may hinuhuli ka, no? Doon papasok naman yung practical, no? So do'n mo naman ilalagay, yun naman yung gagawin mo kasi meron kang active infestation, 'no? So yun yung ilalagay mo kung ano yung gusto ng daga dun sa area. So wag ka lang mag-stick, eh, kasi sabi corn lang, eh, peanut lang, eh, hindi nga makahuli, yan. So puwede naman nating palitan, 'no, for a certain time and with monitoring siyempre, yan. So practice yung 5S, yan recommend our client, 'no, alam nila yan. Alam nila yang 5S, 'no, yung pagso-sort, yan pag-o-organize, 'no, yung lang sa isang, area, 'no, na na galaw-galawin, 'no, yung mga stocks nila, 'no, stock rotation, yan yung mga recommendations natin, 'no, para maiwasan o makita kaagad kung merong infestation dun sa area na yun. Yan. So what else? Yan, okey. So nakikita niyo 'to, yan mag-ano tayo 'no. So kung nag-i-inspect, yan, so may application muna tayo, yan. So sa isang warehouse, pumasok ka tapos ito yung nakita mo, merong mga packaging materials, kasama nung fresh raw materials, tapos merong mga, spillage at may mga damage na actually may mga infestations na ng rodents, meron na ding mga droppings, 'no, dito sa area na 'to. Okey. So anong irerecommend mo when you see this kind of warehouse? Anong irerecommend mo? Kung ikaw yung inspector, ikaw yung technician, 'no, nakita mo 'to sa warehouse na 'to, yan. Anong puwede mong i-recommend? Ay, tingin nga, anong irerecommend natin sa client kapag nakita mo yung ganitong, klase ng warehouse nila? Yan, anong puwede mong i-recommend diyan? Magkasama na yung raw materials, nandiyan yung packaging materials, may mga spillage, 'no, and very challenging 'to. Paano maubos yung daga kung magkakasama lahat, 'no? May mga spillage na, 'no, yung spillage niya pa yung parang sugar, 'no, na gustong-gusto din ng mga daga, 'yan. Okay. So separate, 'no? We can recommend na may separation. Yung mga materials na damage to separate with the materials, lalo na kung packaging materials 'yan at fresh raw materials, 'no? Meron nga ditong ano, eh, meron ditong, linya. Ibig sabihin dapat may separation, 'no? So mas maganda ibang room para kung infested man dito sa area na 'to, hindi hahawa dun sa ibang materials, okay. And mapapansin niyo rin po wala ring clearance sa walls, 'no, dun sa mga products. And this is a very, challenging situation for us na pest control, lalo na kung maglalagay ka ng mga pest control device. Hindi ka makakapag-install dito. Hindi mo din mache-check. Minsan nag-install ka nga sa sunod na punta mo, hindi mo na ma-check kasi obstructed na yung area. So you have to recommend yung off the wall or and off the floor policy. No, off the wall at least mga 1 meter, 18 inches, no, away from the wall yung products o yung mga pallets na yan para meron lang space, no, for inspection. Yan. Okay? So exclusion naman, so ano yung mga proofing, rodent proofing na pwede nating i-recommend? Yan. Yung lalo na po mga dinadaanan ng mga drainages, ng mga drainage pipes. Yan minsan butas yan, 'no. So puwedeng semento, metal plates, yan. Wag lang carton box, minsan carton box yung nilalagay nila so hindi effective, hinangat-ngat pa rin ng daga. Puwedeng screens, yan meron din pong foam sealant, 'no. So dito they have to consult their engineering team or maintenance,
no? Ano yung right material to use? Yan. So, some exclusion practices, yung naglalagay ng screens para hindi tinatakpan yung mga entry points. No, you have to identify this one. No, saan yung mga entry points ng daga? And syempre, no, bakit kailangan ulitin na ulitin yung inspection? No, habang tumatagal kasi itong mga to nasisira. So makikita mo, may butas na pala ulit. So naging entry point na ulit. No? Kaya importante din yung mga facility audits, no? Wag ng monthly, masyadong mabilis. Pwede monthly o kaya annual or semi-annual inspection, no, nung mga ng buong plant or as need arise kasi may complaint kaya dapat mas frequent, no? Okay? Seal gaps, holes to prevent pest entry. Yan yung mga missing panels. Madalas naglalaro na yung daga dyan, babagsak na lang sila. Yung mga drainages, may cover naman, kaso malalaki po yung gaps. No, kasya pa rin yung daga. Pwede pa rin silang makalabas at pasok. No, so dito, we have to recommend na maglagay rin po ng screens. No, yung screens na gagamitin nila, yung fine mesh na hindi kasya. No, even kahit yung mga insects, no, hindi rin kakasya. No, lalo na yung daga. No, kasi yung mga daga, flexible yung kanilang katawan. Kaya po nilang parang jelly is, no, sumiksik sa mga small gaps. Yan. Maintain clean trash bins. And sa mga trash bins naman, no, kailangan hinuhugasan din po mismo yung trash bins. No, minsan kasi may mga spillage dyan ng mga pinag-inuman. Kailangan yung buong trash bins once in a while hinuhugasan. No, cover trash bins properly. Yan, especially kapag nandun yung mga food waste. Remove unnecessary materials to avoid pest harborages. Ito during our inspection. Yan. Yan. For disposal na yung nakalagay, pero andun pa rin kasama ng mga good products. Yan. So, yung mahirap kasi infested na ng area, i-infest pa lalo yung mga finished goods. Yan. So, sa isang room naman, no, pagbukas namin, andun yung mga kalat. No, hindi siya storage room. No, parang naging MRF siya sa loob. No, andun na yung mga materials na pagbukas ng pintuan na to. So, you have to inspect. And ask lang naman kayo ng authorization, no? Usually naman may sumasama naman sa inyo for inspection, eh. So, ask lang kayo, ma'am, pwede po bang masilip? Even yung mga likod ng mga air condition units, no? Kung may mga kailangan buksan doon, mag-ask lang kayo kasi minsan nandun po talaga, no? Doon na yung harborage ng mga daga. Yan yung mga unnecessary materials, no? Nandiyan na pala naglulungga. Yan. Provide enclosure to waste management facilities. And always keep the perimeter free from waste and unnecessary materials. So kung nasa labas pa lang, yan, madamo na, tapos pakalat pa, no, exposed pa yung mga wastes natin sa labas, talagang pupuntahan po ng daga. Oh, yan. So maganda rin pong i-recommend yung pag-establish ng routine garbage collection. Kasi kung halimbawa, twice talaga sila, twice a week, no, yung pag-collect ng garbage, pag biglang natigil or inabot ng isang linggo na walang nagko-collect ng garbage nila, nagkakaroon po talaga ng pest incidents. Okay? And for treatment, yan, according to the government agency in United Kingdom assigned for food safety, 70% of good pest control is good housekeeping, 25% is good repair of buildings, and the remaining 5% is the use of pesticides. So dito po papasok yung integrated pest management approach, no? At napakalaki pong factor ng good housekeeping or yung sanitation. Eh dito, kailangan nating ma-educate yung client. You can conduct your own education training to your clients, no? Para maging aware sila per department. They have, pwede sila magpadala ng mga representatives, no? Yung mga head nila doon. Okay, kanino magre-report pag nagkaroon ng pest sightings, no? Kasi yung housekeeping, napakalaki ng role niyan sa pest control. No? And syempre, yung pag-identify din po, ano yung mga structural repairs na gagawin nila. Yan. Kahit 5% lang yung pesticides dyan, kailangan pa rin tayo. O, kasi tayo yung expert dyan sa pesticide application. Okay, trappings. Yan. So, ito yung nakikita natin visible, no? Very visible visible ang result pag gumamit ng traps, no? Pero ang traps lang po ginagamit natin, glue traps and mechanical traps.
no? Kasi 'pag gumamit ka ng snap traps, medyo messy 'yun. Sa mga fields, 'yan puwede 'yun, 'no? Pero 'pag, urban areas, mga planta, yung mga ano lang po, yung mga glue traps and mechanical traps lang. Ito one day inspection lang 'yan, Iba't ibang trap siya at iisang araw lang 'yan nakita. So, imagine mo sa isang trap may 8 yung pinakamadami, 'yan. And dito 'no, sa traps maganda rin 'tong analysis, 'no, even sa mga crawling insects, eh. For example, makikita mo 'no, naka-install 'yan, then nakikita mo yung direction nung pagpunta ng daga. Eh, kung lahat sila halos papunta dito 'no, ibig sabihin nanggaling sila dun sa side na yon. So, dun ka mag-start ng inspection, dun ka mag-start ng investigation for their entry point. Na makikita mo yan diyan. Kahit sa mga cockroaches or, other insects. So, wag lang sa flying kasi sa flying hindi masyado. Pero 'pag mga crawling insects yan, makikita mo saan yung direction ng pinanggalingan nila. No? So, gandang tool din yan, yung mga traps natin para ma-analyze saan nanggagaling yung mga pests. Yan. Yung iba, ibang daga, tendency nila, lalo na 'pag malalaki, nakakawala. Minsan nakikita po natin yung buhok na lang yun nandoon, 'no? Nginangat-ngat kasi nila. Nginangat-ngat nila yung chipboard, kung chipboard yung gamit ninyo, 'no? Kaya mas maganda rin po, 'yan mag-customize ka ng puwedeng trap. Carton box kung malalaki, 'yan puwede rin naman yun o kaya meron din gumagamit ng plywood para hindi mangat-ngat. Can use mechanical traps. Yan, ito visible result yan siya. Yun nga lang dito, yung disposal naman. No, kasi kailangan mo siyang lunurin, napapatayin mo siya, eh. So, pupuntahan mo talaga 'pag, sinabi ng client na na may huli sila, 'no? Unless tinuruan mo yung client paano patayin in times na malayo ka dun sa area, 'no, sila yung magdi-dispose. Yan, poison baiting, okey. Ang poison baiting ay very effective po sa rodent population, lalo na kapag high. Sa high population ng mga daga, very effective po ang lason, 'no? Hindi mo maso-solve 'yan ng puro traps lang, 'no? Lalo na kung ang client mo is market, 'no? Market or kaya yung mga talagang, very city na, 'no? At saka ng daming andun talaga yung mga rodents, mataas talaga yung population, 'yan. So, poison baiting. Okay, so meron tayong mga ginagamit na mga anticoagulants, yung mga second generation baits na. Eh, 'pag kinain ng daga, hindi po agad sila namamatay, 'no, hindi agad. Unlike nung mga knockdown or yung mga, 'pag kumain yung daga, for example, yung Racomin powder, 'no, 'pag kumain yung daga, hindi pa siya nakakalayo, bulagta na kaagad. Ang problem with that, since nga hindi lang nag-iisa yung daga, may mga family members siya na nakatingin, 'pag naglagay ka ulit ng bait na yon, ng pain na yon, hindi nakakagat yung iba. Hindi nakakain yung iba. 'No, kasi alam niya dun namatay yung tatay nila, eh, hindi sila kakain dun, 'no? So hindi na magiging effective, 'no? So yung bait na ginawa ngayon na dinevelop, 'pag kumagat yung daga, okey, hindi agad siya mamamatay. So tatawag pa siya ng iba, "Oh, may food dun, may pagkain dun, hindi naman ako namatay." Okey, without knowing na yung katawan niya unti-unting nilalason, 'no? Pino-poison yung blood vessels niya, okey? So nagkakaroon ng, 'pag nagkasugat yan sila, hindi nagka-clot or hindi maghi-heal, okey? So kung hindi naman, sa internal bleeding nila, 'no, yung mga blood vessels nila nag-start na mag-rupture. So mga 3 to 5 days, yan makikita niyo may mga patay and usually, nasa barus na sila or nasa labas lang. Ang masama lang dito 'pag nakapasok sa loob tapos na naka nasa kisame pa, yun. So dun sila puwedeng mangamoy, tapos dun natin sila, kukunin talaga natin, 'no, 'pag nangamoy na. Pero dito kung nasa labas siya, mamamatay na yan kung saan, 'no. Yan. So kagandahan din po diyan single feed. Hindi niya na kailangang ubusin yung isang bait o yung isang buong candy na yon para mamatay. Isang kagat lang niya dun, 100% mamamatay na yon. Kasi single feed na, enough na yon para malason yung isang katawan ng daga. Okay, so hindi niya na kailangang balik-balikan yung pain na yon. Okay? So meron din po tayong, zinc phosphide na tinatawag.
Yan. So, sa zinc phosphide naman, yan, ito, type of fumigant, no, na, hindi to gas, So, fumigation treatment, pwede rin kung mga vans yan, no, if-fumigate mo, patay din po ang dagat dyan, no, using toxic gas. Pero dito sa zinc phosphide, okay, fumigant din siya, no, pero powderized, kulay itim, yan, nagre-release ng phosphine gas, okay, sa rodent stomach, and highly toxic siya. Highly toxic din po siya sa technician, no, pag naamoy. Kaya ito, may safety restrictions. Kaya kailangan naka-PP ka, naka-mask, no. And sa paggamit po nito, yan, sa allowed area lang. Usually sa mga agricultural land, pwede, no. Pero kung mga food manufacturing plants, hindi po yan inaalaw. No, hindi yan acceptable sa mga audits natin. Yan yung paggamit ng zinc phosphide. And kung gagamit ka nito, no, make sure na alam ng client, no, kung itatry mo siya. Kasi hindi talaga siya pwede. Yan. Yung paggamit din niya, no, yung application niya, hindi pwedeng sobra-sobra. So, gagamit ka ng pain dito eh. Usually coconut. I-burn mo ng kaunti para lumabas yung aroma. So, maamoy siya. Yung amoy ng kopra. No? Tapos, ihahalo mo yung zinc pos. Okay? So, pwede ring bread o anything na makakaataw. Pwede mo naman pagpalit-palitin. Okay? Huwag masyadong madami. Kasi pag madami na yung nilagay mo, hindi na rin yan attracted. No? Namamas na yung amoy nung pain. Yan. Kaya kailangan ano lang, tamang dami lang. No? Yung sakto lang. Huwag na masyadong itim na talaga. No? Kasi hindi na yun pupuntahan. And dapat din po naka-secure. No? Secure yung bit. We have to monitor. Lagay mo sa alambre, no? Tapos i-ano mo din, i ilagay mo sa mga bait stations, no? Para na monitor natin. Kasi toxic po yun. Baka mamaya makain ng pusa. Mamatay po yung pusa, ano? Doon. So napaka ano niyan, harmful siya. No? Yan. Kaya may mga safety regulations po sa paggamit niyan, no, ng zinc phos. Pero effective talaga siya. Nakakatuwang gamitin yan eh. Yan. So, rodent disposal. So, paano naman magde-dispose? Ayan. So, sa client, no, syempre, turuan niyo na rin sila ng rodent disposal para hindi na kayo abalahin. No, paano pag nahuli sa mechanical trap, 'di ba? Lulunurin, lagay niyo lang po sa timba, lunurin, tapos i-dispose, ibaon. No, kaya kung meron silang tamang tapunan doon. No, ingat din po kayo pala no sa mga may case kami sa technician namin nun, merong buhay pa nahuli dun sa glue trap tapos kinuha niya na. Ngayon nakapiglas yung daga na nakagat po siya no sa kamay. Yan. So bago nyo hawakan yung glue trap na may huli ng daga, make sure nyo napatay na yung pwede nyo naman siyang ano yung batuhan, yung apakan no para maging unconscious yung daga. No? So dun niyo po dun niyo po bago niyo po hawakan no para for safety lang, hindi kayo makakagat no daga. Yan. Put on protective gear. Yan, yung i-ventilate yung mga affected area. Yan, linisan po natin no, linisan natin yung mga area na yan para po ulit hindi makita nung ibang daga na may nahuli na dun sa area na yon, no. Soak and spray all contaminated materials. Yan yung mga iba kailangan na talagang itapon kasi pag daga talaga yung nakakontaminate, hindi na siya pwede, no. Wipe up all nesting materials, feces and urine. So, linisan natin yung area. And wash your hands and contaminated clothing. And syempre, monitor your health. Lalo na pag gumamit ka ng zinc phosphide. No? Yan. So, kailangan din po, syempre, safety first din, no, ng mga sarili natin as pest manager sa field, no. So, yan po yung mga kailangan na isa-isip natin, no, i-practice natin. Yan. So, mas maganda po, maturuan natin yung client, no, para hindi na natin puntahan. Okay? Yan, sa treatment pa rin, no, kailangan po natin i-monitor and i-evaluate effective ba? So, you have your own risk assessment dun sa mga client sa program na in-implement mo, no? Ito naman, pwedeng annual yung risk assessment ko kung 1 year yung contract mo or pwede rin naman quarterly, no, para mas mabilis yung corrective action. Yan, kailangan may regular talagang monitoring,
no, sa rodent control, lalo na kung ang mga baits po natin ay katulad ng mga corn, no, food 'yan. So kailangan mas mataas po yung frequency ng monitoring diyan, no? Kasi nag-aano 'yan, ah, nagmo-mold sila, no? Yan. If pests are under control, continue monitoring to ensure na walang reinfestation. Yun, maintain sanitation and exclusion techniques to avoid encouraging a new infestation. If nagpe-persist naman ng pest sa mga daga, yan, look for other sources of infestation. Consider nyo din po yung weather. Minsan si client nagko-complain, parang ang dami naming sightings ngayon ng daga. So one reason might be, no, yung weather condition, lalo na po pag tag-ulan. 'Di ba, tag-ulan, tagbaha, may tendency po talaga na tumaas yung rodent population. So i-inform mo si client, "Ma'am, tag-ulan po kasi yung mga drainages natin, 'no, tumataas yung tubig. So yung mga daga 'pag may entry point sila, they tend to go inside sa mga planta." Yan. Kapag din po merong renovation, yan, halimbawa nagre-renovate ng buildings, 'no, mga katabing, buildings yung client ninyo, tumataas po talaga din ang rodent population. Yan. So consider having the infested areas modified. Yan, pwede din i-modify yung mga MRF, no? I-enclose nila. So yan po yung mga pwedeng gawin, no? Na pwede nating i-recommend sa client. Yan. So tandaan po natin yung PAST pa rin, no? Kahit nagasgas na to, pero ito po talaga prevention, exclusion, sanitation, and treatment. Yan. So yan po talaga yung ating din na control. Yan. Okay, so hindi po laging 100% is sa atin, no? So inform natin ang ating mga clients na sa integrated pest management kailangan po talaga nating magtulungan. Okay? Yan. So tapos na po tayo. Yan. Tapos na po yung lecture natin. Meron po ba kayong mga questions? Meron po ba kayong mga questions? May mga current problems po kayo sa sites, no? Na pwede po nating ah, bigyan ng recommendation or solutions? Yan, meron po ba kayong mga current problems or insights? Yan, meron po kayong gustong maidagdag, no, sa mga kasamahan natin sa field, no, how to address yung mga concerns ng clients natin? Feel free po to ask questions or pwede pong i-chat. Baka po nahihiya po yung Pwede iba. pong i-chat, oo. Kanina po yata may nagtanong. Wait lang po ah. Yan. So, how to avoid, may question po tayo dito, no? How to avoid po bait shyness, yan, during rodent management activity. Yan. So, dito po, yung sabi ko nga po kanina, no? I-assess natin yung ginagamit pong bait. No? Kasi kung ang ginagamit po nating bait ay yung patay kaagad sila or knockdown, no? Yung patay kaagad nga, doon po talaga magkakaroon po ng bait shyness. No? So dito po, yan, gamit tayo ng mga anticoagulants. Yan yung mga second generation baits. Yan, Storm, Claret, yun na po talaga yung mga ginagamit natin. No, assess lang natin. Ito naman po usually yung kadalasan. Pero acceptable po talaga naman yung mga Storm and Claret. Kung yun po yung mga gamit natin sa field, wala na po tayo magiging problem with bait shyness. Ang magkaka-problem lang po dyan pag zinc pos yung gamit nyo. No? Kapag ano. So yun, assess lang po yung bait muna. No? Wag po tayong gumamit ng knockdown. Ng palagi Kasi pwedeng gumamit ng knockdown, I mean. Pero hindi siya, for example, one time lang siya, once in a quarter lang. Pero yung for routine, yung weekly inspection, wag po tayong gagamit ng mga knockdown na bait. No? So yung mga matagal dapat sila mamatay, no? Para hindi po malaman ng ibang family member na namatay nga sila doon. Bakit di effect ng sa bits? Eto po, no,
sa effect ng blindness at thirstiness, yung 'pag kumain po sila, okay, kasi yun nga po nagra-rupture 'no, yung blood vessels nila. So, for example, gumamit tayo ng Storm 'no, yung effect kung bakit sila na ano, ayan, 'pag kumain po sila ng Storm tapos uminom sila ng tubig, naa-activate na yung mga baits na 'to 'no. Yung pagra-rupture po ng mga blood vessels nila, for example sa mata na yung nag-rupture 'no, yung mga, ah blood vessels nila do'n. Kaya usually po 'no, 'yun yung magko-cause ng blindness. Kaya po parang naghahanap ng liwanag 'no, yung mga daga na sinasabi ba't naghahanap sila ng liwanag 'no, kasi lumalabo na or nagre-rupture na nga po yung mga blood vessel nila sa mata. Kaya ang tendency is parang humahanap na sila ng, liwanag 'no. And usually po 'pag namamatay yung mga daga makikita po talaga natin 'yan na pula yung mga mata. Yun. So dun po yun din po yung effect ng, mga beats natin sa kanila, 'no. Yan, so puwede pong mag-ano, mag-unmute for the questions. Ma'am Jaira, may question ako. Yes po. Kailan po ang best time na gumamit ng mga quick knockdown na rodent bait? O 'pag po Ano po? high yung population, Hmm. So one time lang siya advisable gamitin, no? Hindi siya pwedeng all throughout opo, the... gawan niyo siya ng program. No, gawan niyo siya ng program. For example, depende po, eh, you have to assess muna yung area. For example, kung ako yung gagawa ng program sa isang palengke, for example lang po, first quarter ko siya gagawin. So, isang beses. Yan. So, una nun, then, papalitan ko po siya ng mga storm na, no, sa mga susunod. Kasi pag po talaga palengke, nagsushoot up yung, ano eh, yung rodent population. After 3 months, sisig post po ulit. For example, magna-knockdown ka na ulit. So may routine, yung may program po kayong gagawin. Additional pong question. With regards po sa spacing, lalo na ho sa spacing ng bait station, meron po bang advice sa positioning ng rodent Oo, bait station? oo, yan. Ngayon po, okay, ang dati kasi 'no, meron tayong sinusunod na 'pag nabasa niyo yung label 'no, for example ng store, meron dun nakalagay parang 10 meters away, with each other, yung mga, bait station natin. Kung routine lang, kung wala namang infestation 'no, puwede naman natin yung sundin. Pero ngayon po 'no, puwede nating ibigay na evidence. Bakit? Kasi minsan may mga auditor na, "Oh, ito hindi to 10 meters, so findings ka na." Yan. So hindi naman ibig sabihin ay findings na yon 'no, kailangan lang natin sabihin na based yon sa assessment mo. So una, kailangan po muna nating mag-conduct ng risk assessment dun sa placement ng traps. How will you support na 5 meters, eh, parehong pintuan, may entry points, kailangan lagyan ng bait station for prevention 'no. In case na pumasok yung daga dun, meron ka kaagad nakalagay na trap dun sa area na yon, o kaya for example may bait station ka kasi malapit sa entry point. Paano kung 5 meters at 3 meters lang? Halimbawa, masyadong malapit, pero parehas silang may entry point. So, paglalagay ka ng preventive control. So, 'pag nakita ng auditor, "Bakit masyadong malapit ata ito?" Yan. So, puwedeng sabihin natin is based sa risk assessment. So, ngayon po wala tayong sinusunod. Kasi ang sinasabi natin, strategic location yung paglalagay natin ng mga bait stations. Also, meron din pong requirement ang mga auditor. Yan, for example, may isa kaming auditor na ang requirement niya sa bawat pinto, kailangan yung magkabilang pinto na yon may mga mechanical trap. So yun talaga kailangan nating sundin kasi yun yung requirement ng auditor. So lahat ng pinto sa labas, may tigda-dalawang mechanical trap kaming nilalagay kasi yun yung auditor's requirement. So sa placement ng trap 'no, una, base muna sa risk assessment, sa strategic location na ilalagay ninyo, and check po natin yung auditor's requirement 'no, kasi iba-iba rin po yung requirement ng auditor. Yun po. Tapos, ma'am, additional ulit. With regards sa Opo. attractant po ng pang-rodent, anong best na pwedeng gamitin for bait attractant?
Oh, yun po sa bait naman po, yan, una kung ang requirement po ng auditor ay non-food, meron po tayo ng Naralure, 'no? Yung Naralure is, non-food bait siya, 'no, na puwede nating ano po yan, eh, puwedeng, may amoy naman siya pero habang tumatagal nawawala po kasi yung amoy. So, parang nagiging ineffective na rin siya habang tumatagal. So, yun po puwede naman yung ikalog sa i i-replenish yung amoy. Halimbawa fish, ire-replenish mo yung amoy nung fish dun sa mga Nara Black, 'no? Pero wala po kasing specific na talagang, bait na attractive sa lahat ng daga, 'no? Iba-iba po talaga siya. Kaya sabi ko nga po kanina kung halimbawa na-a-attract dun sa client ninyo yung ay certain material, 'no, yun po yung ilagay natin for a while, 'no? Dapat hindi po makikita ng auditor na yun yung nakalagay, 'no? Pero kung may hinuhuli nga tayo kung ano po yung gusto ng daga dun sa facilities na yun, yun yung lagi niyang tina-target, yun po yung ilagay natin para makuha natin. Pero sa universal bait na ginagamit natin 'no, sa pest control, yan puwede tayong maglagay ng corn, yan peanuts kung allowed, yun and also yung Naralure. Yun, yung iba po may nakikita ako na cotton balls, yan with the na merong parang basa lang, may moisture lang. Pero hindi ko pa nache-check yung effectiveness nun. Yan, so yun yung mga ilan po sa, baits na puwede natin Ano yun, ma'am? i-try. Anong Naralure po, Naralure, Naralure. Pwede pa chat sa chat box. Ah. Thank you, ma'am. Okey po. Ma'am Jaira. Good morning. Yes po. May tanong lang ako. Ano nga yung mga knockdown rodenticide na ginagamit natin sa ngayon? Meron pa bang kahit sila? Ano po, yung zinc phosphide po at tsaka yung Racumine powder. Yun pa lang po yung Yun yung acute poison, tama ba? Yung zinc phosphide. ano po? Ang acute poison natin ay yung zinc phosphide, tama? Opo, zinc phosphide. May nabanggit ka na parang knockdown rodenticide na 1 feed lang. Yun po, Parang- yung zinc phosphide po natin. ayun yung sinasabi ng knockdown. Okay. Mm. Meron kasing chronic rodenticide na single feed lang, patay na eh. Di ba? Parang may gano'n. Hindi ko po masyado pa Okay. na-explore, sir. Puwede niyo po i-share ano po yung sa Hindi, okay lang naman. I understand, pag sinabi natin chronic, di yung mga Racumine bait, no? And that would take about yung usual na ginagamit natin, na inihahalo sa concrete, no? It takes about 3 to 5 consecutive days of feeding, di ba? Opo. Bago sila mamatay. yung mga storm and clearance po, yan. Yun, di ba? Yun yung chronic poison natin. Para ma-avoid yung tinatawag natin na bait shyness, di ba? Opo. Using chronic poison. Once you use naman yung acute poison, like zinc phosphide, no? That is, pag namatay yung daga, instant lang, pagkakain ng konti, patay, no? So, highly Opo. toxic siya. So, that can result to bait shyness. Kasi pag nakita Bait ng shyness, rat, namatay nakita ng rat, yung rat ay namatay, instantly magkakameron ng bait shyness, di ba? Hindi din niya kakain. Opo. So anyway, may question lang ako. Meron kasi ako isang client na malapit sa creek side, no? Isang canteen siya. I don't know. May canteen, pero malayo naman yung canteen. And alam ko, yung daga, dumadaan from the creek, no? Sa drainage. Natural, sa kanal, no? Eh ngayon, ang hirap naman yung i-proofing, no? So continuous yung pasok ng daga. At halos naglalagay kami ng mga blue traps, pero din kami mga bait station sa labas. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng daga, no? Nakakahuli kami siguro sa isang linggo ng mga 15 to 20 na black rat. Ano po ulit yung bakit po
malapit po sa bukid? Parang ano po yung area? Ilog, parang gano'n. Palapit po sa Oo. ilog. Oo, pero hindi naman malapit na malapit. Pero by way of yung canals, mga drainage, siyempre nakakapasok sila sa mga buildings, no? Especially yung canteen area. Kasi canteen area, may mga, siyempre, mga pagkain. So, na-attract sila doon. And napapansin namin na although nababa yung population na mortality nababa, pero just the same tuloy-tuloy pa rin. Well, because Nandun pa rin. ilog, no? So, ano kaya pwedeng gamitin ng gamot doon? Ilalagay sa kanal na hindi mababasa o pwedeng mag-feed pa rin? Mm. Ano ba yung kikita nyo na Oh. possible Pwede po gawin? tayong mag-sewer baits or yung sinasabit po yung mga bait dun sa, kahit po sa alambre. Isasabit Okay. siya sa alambre dun po sa Oo. mga areas na hindi po pwedeng lagyan ng bait stations. Yan. For monitoring, para naka-ano din po sila doon. Pwede po yung additional. Tapos kung pwede rin po, kasi yung iba po na, for example po sa likod ay bukid. Yan. Kasi meron kaming client na ang likod talaga ay bukid. Ang nilagay po naming control is yung parang, yung metal sheet. Yan, Alright. metal sheet po kasi ano yan madulas. So yung mga daga po hindi nakakaakyat. So kung yung mga daga ay galing sa ilog, kung merong isang sa perimeter area na pwedeng lagyan ng mechanical control, no, baka pwede rin pong ma-implement dun sa mga walls nila. Kasi So, yung in mga daga other po. words, ang magiging control lang natin dito is reduction, no? Na total elimination of course, no? Kasi open yung labas no? Mm-mm. Yun lang. Magdagdag po ng stations. Oo nga. Sasaturate mo talaga, no? Mm-mm. Okay, thank you. Okay po. May question pa ba tayo dito? Baka may tanong po kayo bago kumain ng tanghalian. Maraming daga. Marami pong daga. Klaro naman na Ma'am Jaira, no, yung diniscuss mo, nakita namin yung importansya ng bakit kailangan malaman muna natin yung biology and habits, no? Behavior ng daga. Kasi yun nga, kung meron tayong kaaway, first thing first is we have to know the enemy, no? Kailangan makilala natin yung ano ba yung mga daga na yan, no? To be able to apply kung ano yung appropriate na control measures. Tama naman. Maganda. Yes po. Yes, thank you so much. And buddy, na mayroon pang mga tanong, Sir Vic, baka may gusto ko dagdag bago tayo mag-end ng ating session. So far, wala naman. Meron bang daga na ginagawang sterile, ni sterile? Terry, Yung, Ini-sterile. ano ba tawag doon sa pusa? hindi na mga anak. Para hindi Ay, manganak. dyan, para magkaroon ng birth control. Parang GMO, sir. Tapos yung shrew, di ba, bubuit, hindi naman siya, house mouse. Yung mga shrew Bubuit. naman po, natanong nyo rin, no, meron, actually, yung mga shrew naman po, usually, hindi po sila pest. No, hindi sila pest ng mga urban cities. Actually po, nakakatulong pa nga to na mag-reduce ng insects kasi kinakain po nila yung mga insekto. Yung shrew po yung mahaba ang nguso na bilog yung dulo. No, mga insects po yung kinakain niyan. Mabaho nga lang yung amoy niya na pag sa malapitan kasi mga insekto yung kinakain nila. Pero usually po, hindi naman sila talaga pumapasok sa loob, no, to Right. infest our materials. No, actually, nakakatulong pa nga yung mga shrew na to sa labas. Okay. Yes po, may question si Sir. Ma'am Jaira, Opo. aside from the zinc phosphide at saka sa curcumin powder natin, so ano pa po kaya yung ibang mga rodent, yung baits na pwede nating gamitin aside from doon sa dalawang binanggit ninyo? May mga nakikita ako kagaya nitong storm,
or itong Clearat Wax Black. So, ano pa po yung ini-recommendation po ninyo? Mhm. So far po ngayon, sir, sa mga registered products po natin, no, ang pwede pong gamitin ay Storm at saka Claret lang po yung allowed, no, sa mga ano natin, sa mga ah, urban area. So, kung mga food manufacturing plants po. Then, si zinc post naman po, may restriction po yan. No, ginagamit yan usually sa mga field. Tsaka yung mga Racuman powder sa mga bahay. Aside po dyan, no, wala pong iba pang nakaregister ngayon. So, ito pong zinc phosphide natin, nakaregister yan sa, ano, sa FPA. Yan. Ito naman pong mga secure at saka Claret natin, nakaregister po yan sa FDA naman. So, yan lang po ngayon, sa ngayon, no, yung available po na pwede nating gamitin. No, kasi yan po yung mga products na nakaregister. Yan. So, Ano, other ma'am? dates po siguro, ayan, kung may mga makikita pa kayo, lalo na sa online, no. So, hindi po siya safe to use kasi wala po silang registration. Yan. Pero sa ngayon po yan pa lang po yung meron natin eh. Yes, ma'am. Ano pong brand ng zinc phosphide yung nakaregister sa FDA, ma'am? Kasi may mga clients kami na alam nila na parang pinagbabawal daw yung paggamit ng zinc phosphide. Mm-mm. So, any brand po ba na pwede nating gamitin na kung mayroon mang registration? I-check ko po, sir, ha, kung ano yung Kasi may yung mga pula. na client po, ma'am eh. Oo. Yan. Ano ba yung client mo, sir? Mga pag urban area po kasi definitely bawal yun eh. Sa mga planta. Opo, may mga warehouses kami, ma'am, at saka manufacturing. Then meron din po kasing mga meron din pong mga food industry, mga food chain. Mm-mm. So bawal po ata sa mga ganun. Pag ganyan, sir, wag tayo gagamit. Yun nga eh. Pag ganyan po, hindi tayo gagamit nun. Actually po, may Kasi siya, ano ma'am, pala ngayon, no? Share ko lang rin po. May auditors po ngayon, lalo na kung US based. Yan, for example po, US Fair Trade. Tapos yung I-squared po ata yung isa. Ang pest control program po na dapat na ini-implement, kung yan ay customer or clients nila, totally walang Chemical. poison. Walang chemical. Walang chemical, wala pong poison talaga. So yun, mahirap po yun talaga. Kasi puro glue traps lang. Even po sa perimeter, glue traps po ang ilalagay natin. No, Yun nga. kasi bawal po talaga. So depende po yan din sa auditor. We have to follow din yung requirements, no, ng mga auditors natin. Pero definitely po, pag food plants, yun yung mga ganyan po yung clients ninyo, wag po kayong gumamit ng SingPos. No, doon. Kasi hindi po talaga yun allowed. Commonly, rat bit station, rodent bit station, at saka itong mga clearat lang, at saka Opo, storm. Yan lang po yung area. allowed. Actually po, may problem pa nga tayo with storm ngayon kasi wala pong registration. No, expired. Expired po ang registration niyan. Yun Pero nga. you have to secure lang po ng letter, no, from your suppliers, at saka if you can communicate with FDA, no, para meron kayong proof na pwede pa naman po siyang gamitin even expired po ang CPR. No, Pero hangga't hindi clearing po pa meron. ina-announce ni FDA na bawal nang gamitin ang storm, allowed pa po yan. You have to explain lang po with documentation sa mga auditors. Sige po. Salamat po. Let me add, Ma'am Jaira, na bago matapos. Opo. Yung paggamit kasi ng acute poison, ano yan, unang-una you have to check kung banned na ba yung rodenticide na yun. As far as I am concerned, no, yung pagkakaalam ko, yung zinc phosphide, banned na yan. So, hindi basta ginagamit yan ng pest control operators, especially sa urban pest control, no? I don't know sa agricultural side, no, kung ginagamit yan. But, of course, you have to weigh kung alin ba ang mas safer, no? Using chronic poison as against yung paggamit ng
ng acute poison. Kasi yung acute poison, una, nagde-develop siya ng bait shyness, pero ang pinakamatindi nito, nakakamatay siya ng tao. Yes Diba? po. So nagka-accumulate yan sa body ng tao, tapos eventually namamatay. No? Kaya ka binana yan eh. Diba? And I'm just surprised bakit meron pa rin mga mga nagpo-produce yan sa market na binebenta over the counter. Hindi dapat yan na over the counter yung product na yan kasi delikado yan eh. That is why ang pinopromote natin ay yung chronic poison. No? Pag sinabi chronic, dahan-dahan slow kill, pero hindi siya delikado na makakamatay ng tao. So I suggest kung meron kayong mga concern sa daga, gumamit na lang kayo ng, well, yung una, rodent proofing, no? Tulad nga nabanggit ni Macnera. Plus the fact na gagamitan natin ng mga chronic poisons at yung mga ginagamit natin na supplementary, mga bait stations, no? Etc. Yun lang naman, Ma'am Jaira, Yes po. unless meron ka pang second. Yeah, Ma'am Jaira, if I may butt in, and in addition kay Pres Danny Magpantay with regards to selecting best rodenticide. Actually, one of our predicament now is yung FDA. I think everybody will agree with me. Even kami, super hirap. But anyway, with regards to rodent management, as far as I know, kung meron kang mataas na population initially, you have to choose zinc phosphide or any acute poison in particular. For zinc phosphide, I think FDA is no longer recognizing that molecule kasi ano yan, ang taas ng tox. Pero sa FDA po, meron pong registered product na zinc phosphide. So it's up for, siyempre PCO tayo, we have to be very selective. Sabi nga ni Ma'am Jaira, we have to think like a pest. At saka, I will also agree with him na pest management is always yung pong IPM approach para maganda yung result. But anyway, actually may mga rodenticide po na available pa na pwede nating piliin. For example, yung pong mga second generation rodenticide, which is hindi rin po nabanggit ni Ma'am Jaira. Pero po kasi mga second generation rodenticide, for example, Fluclomapen, 0.05%. So ito po ay dalawang form. Meron pong bait block, similar to storm bait block. At saka meron din pong pellet type. So in choosing po kung ano pong formulation or consistency ng rodenticide, as far as myself is concerned, ako din po ay isang agriculturist, parang si Ma'am Jaira. Meron po tayong sinasabi na bite size, particle size na bait. So mga available po ngayon sa market, yung pellet type, consisting of a Fluclomapen 0.05%. So, pwede po natin din gamitin yon yung Fluclomapen bite size pellet na napaka-easy to use at saka very highly palatable po sa mga rodent natin. So yung pellet po na yon ay pwede po natin gamitin na at least mga 10 to 12 pellet per bait station. Depende rin po doon sa population ng rodenticide. So parang iulitin ko lang po, kung mataas ang population ng ating target area with regard to rodent, I would suggest siguro yung 1 week, you have to use yung acute poison. And then after 1 week, at hindi po kinain yung ibang bait, i-withdraw po natin sa kung saan natin ilagay yung bait station. And then after that, palitan po natin ng chronic poison to avoid bait shyness. So yun lang po yung pwede ko ma-share. Meron din po kaming readily available na pellet size na Fluclomapen. You can also inquire us kung may mga possible na nangangailangan po. Salamat po, yun lamang po. Ayun, yan. Thank you, sir. Oo nga pala, no, nabanggit po ni sir dito, si EcoPro, yung sa Sir Edmar, yung sa Ratokil. Opo, may available po pala tayo, no, na substitute
Kasi ang tinatanong din po sa audit is since nga expired po yung ano natin yung storm. Yan. So anong pwedeng substitute? Yan. Meron naman pong pwede yung Ratokill, no? Ito pellet type, kulay pink po siya, no? Ang problem lang po namin dito, hindi rin siya ina-allow ng clients namin, even some of the auditors, kasi nga po pellet type. Doon sa formulation lang naman po yung problem. Kasi pellet type siya at di 10 pellets po yung nilalagay namin, no, sa plastic. Nabubutas naman siya, no, pero mas gusto pa rin po ng mga daga yung storm, based po sa ano namin, yung 'pag nabutas yung plastic, so 10 pellets siya. Kaso po ang kakainin lang ng daga isa, tapos na for safety naman po na limitation niya is paano, kumbaga 'pag nagkalat na po yung other pellets, so puwede na siyang kumbaga na puwedeng mapunta po kung saan. So yun lang po din yung restriction na binabanggit ng mga auditor sa amin at saka clients, kaya hindi nila prefer, 'no. Pero meron po, yes, puwede tayong gumamit nun. So same din po siya ng active ingredient ng Storm, 'no, yung mga Flocomapen na 'to. Yan, thank you Sir Adrian and Sir Edmar. Yan yan, meron pong Ratokill. Okay. Yan, so may questions pa po tayo? And thank you so much po sa mga inputs natin, 'no, ng lahat. Naway nakatulong po tayo sa ating mga technicians, 'no, most especially para maging pest managers po talaga tayo and maging expert, 'no, sa field natin. Okay, so I think that ends up your lecture for today, no? Thank you so much, Ma'am Daira. Napakaganda ng presentation mo at very detailed, no?